Magandang umaga sa lahat. May bagong topic na naman tayong i-discuss ngayong araw na 'to at ang topic na i-discuss natin ay ni-request ni Miss Joanna ng Oman. Ni-request niya na mag-discuss raw naman tayo about sa sahod ng isang medtech dito sa Australia at cost of living. So, una sa lahat, ang information may share ko sa inyo ay based lamang sa experience ko. So, pwede siyang mag-iba lalo na kung saan man parte ng Australia kayong mapapapunta at makakapagtrabaho. So may mga factors tayong dapat i-consider para malaman natin yung magiging sahod natin dito. Una sa lahat, kung saang state ka mapapapunta, ano yung magiging entry level nyo na i-discuss natin kung later on kung ano yung ibig sabihin ng mga level. And then kung ano yung contract na makukuha nyo, and yung kung magkano yung tax na ma-deduct sa sahod nyo. So, ayun. So, gaya nga ng sabi ko na magdidepende yon kung saang state ka makapag-work. Gaya ko na nasa Queensland ako. So, pwede siyang, yung rate ko dito, pwede siyang iba kung compare sa iba pang state. So, yun nga pala, may 6 na states tayo dito sa Australia. Yun nga yung Queensland kung nasaan ako. Tapos Victoria, New South Wales, South Australia, Western, and Tasmania. So yung information or yung information na i-discuss ko sa inyo ay based lang sa Queensland na kung nasaan ako. So ayun, yung sahod ko dito pwede siyang maging mas malaki kung pwede siyang mas maging malaki sa iba or pwede ring mas maging mababa. So pangalawa, dapat nyo i-consider yung kung sa government or private kayo mapapapunta, kasi mas malaki talaga ang rate kung sa government kayo mapapapunta o mapagtrabaho. Kasi imagine nyo na scientist ako ngayon na ang rate ko ay 27 per hour. Tapos may kaibigan ako na medtech din, pero hindi siya, ang trabaho niya hindi siya practicing medtech, kundi anak ko yung trabaho ay isang phlebotomist, pero sa government siya nagtatrabaho at ang rate niya ay nasa $29 per hour plus benefits pa. So mas laki ng diferensya kung sa government. So mas maganda talaga kung sa government kayo magkakaroon ng opportunity na makapagtrabaho. And then yun nga yung isa pa, yung sa entry level, kasi yung mga scientists dito ay may mga level. So yung level na yon i-base nila sa experiences mo. So yung sa akin, nag-start ako from level 1 tapos level 2, level 3, tapos naging level 4. And then ano pa ba? Isa pang factors na dapat i-consider nyo kung ano yung contract na makukuha nyo, kasi usually dito per contract na, for example, meron siyang permanent full-time or permanent part-time, meron din casual. So yung casual position, siya yung pinakamataas yung rate na makukuha nyo. Pero ang alam ko ang disadvantage nyon, parang yung benefits ng full-time, permanent full-timer or part-timer ay iba sa casual. So hindi mo ma-avail yung benefits na meron sila. So do mataas nga yung rate mo, yung magiging sahod mo, pero yung mga benefits naman ay hindi mo siya ma-avail. And then last, yung dapat na i-consider nyo yung tax deduction, kasi paglaki ng sahod nyo, paglaki din syempre ng tax na i-deduct sa inyo. No, gaya nga ng gaya nga ng mga
nabanggit ko sa previous na video na nagsimula ako as a laboratory assistant at ang rate ko before ay nasa $21 per hour. So ngayon na scientist na ako, ang naging rate ko naman ngayon ay 27 per hour. So ayun, nga pala yung i-consider nyo din kung ilan yung hours na mai-duty nyo. Kasi nga pala kapag part-time ka, minsan dapat mag-stick ka lang sa contract na sa hours of contract na pinirmahan nyo. So for example, ang contract nyo ay 36 hours lang per fortnight. Yung fortnight ibig sabihin ay per 2 weeks. So ang sahuran nga pala kasi dito ay per 2 weeks. So parang kinsenas at katapusan. So ayun. Yung sa akin, although part-time yung nakuha ko, binibigyan nila ako ng excess. So mas kahit na part-timer ako, nakakapag-duty ako minsan ng 5 days. O minsan 4 days, yun, gano'n. So, yun nga, yung lalong nga sa situation ngayon na nag-COVID, so, nabawasan yung duty ko. So, naging 4 days a week lang. So, yung pagkakaiba nga pala din ng kung ang contract mo ay full-timer ka compare sa part-time, yung sa part-time, kahit na mag-excess ka ng hours, hindi nababayaran yung overtime mo. So yun yung disadvantage. Unlike sa part-time, kung nag-exceed ka, so may bayad yung overtime mo. And then nga pala, kapag nga yung rate nga pala dito ay pwedeng tumaas kapag duty ka ng night. So yun yung tinatawag nilang penalty rate. So from ang pagkakaalam ko, from 6 in the evening up to 12 midnight. So iba na yung rate mo. For example, ako na 27 per hour yung rate ko talaga. So pag nag-duty ako from 7 in the evening to 12 midnight. So magiging iba na rate ko. So for example, yung $27, so may additional siyang 25%. So ayun. And then from 12 midnight onwards up to 6 in the morning, so 30% naman. So yung may mga penalty rate. So doon minsan tumataas, kumbaga nakakahatak ng total na salary mo. And then lalo na kapag mapag-work ka ng weekend, so mas malaki ang rate. And lalo na kapag mga public holidays. So yun. So naalala ko, may nagtanong nga pala sa akin na kapwa medtech natin na sabi niya, totoo ba daw yung nakikita nila sa Google na yung sahod daw ng scientist dito ay umaabot ng 60 to 70,000 per year. So sabi ko, pwede talaga umabot, lalo na kung nasa government ka nagtatrabaho, kasi mas malaki talaga ang sahod. Yun nga na yung kaibigan ko na phlebotomist, ang rate niya ay nasa 29, na mas mataas pa kaysa sa akin kahit na scientist yung position ko. So imagine, siguro mas mataas ang sahod ng scientist. Parang noong last na check ako ng mga rates kasi usually kapag mag-a-apply ka, nilalagay naman nila doon kung magkano yung maging offer nila o yung rate na ibibigay nila sa staff na i-hire nila. Last search ko, parang ang scientist sa government, parang umaabot siya ng from $33 to $45 per hour. So ayun. At yung 60 to 70,000 per year na yon, ang para sa akin parang ano siya, so gross siya. So
possible hindi pa doon kasama yung tax deduction. So, medyo liliit from yung income, yung total salary doon. So, dapat doon tayo mag-base mismo sa net. So, yung kumbaga after tax deduction na dapat at saka yung mga kung nabayaran mo na lahat ng monthly bills mo. So, ayun. And then, so, proceed naman tayo ngayon sa cost of living. So, may mga factors din tayong dapat i-consider kagaya ng renta mo sa bahay, mga utilities na kailangan mo bayaran kasi minsan yung mga rent dito kapag naghanap ka ng mga pwede mong marentahan ay minsan kasama na sa total na babayaran mo yung utilities. Ano ba yung mga kasama sa utilities kagaya ng electric bills, water bills, tapos kung minsan kasama na rin dun yung wifi. So yun. And then at saka yun, kung depende sa type ng house or unit na rerentahan mo. Kasi ako ngayon, para makatipid, so room lang yung kinuha ko. And nagbabayad ako. Ang bayaran nga pala rin dito ay per week naman. So, babayad ako per week dito ng 160. So, kasama na naman doon yung sa kuryente, tubig, tsaka sa internet. So, yun. Pero sa iba, kung katulad ng kunwari gusto mong solo yung bahay, so syempre mas mahal siya. For example, yung mga condo type na parang may isang room tapos sarili yun nga, solo mo yung kitchen, meron kang kitchen doon, tapos meron kang private CR. So yun, mas mahal siya na parang umaabot siya ng mga 300 pataas per week. So medyo costly. So yun. And yun, yung price na yon pwedeng mas maging mahal pa kung sa Sydney kayo mapapapunta or sa Melbourne kasi mas mataas yung cost of living doon. So pero ang alam ko, kahit na medyo mataas ang cost of living doon, syempre iba pa rin naman yung rate na magiging sahod mo. So parang mamimit naman yung end. So kahit na dito mas mababa yung rate, yung cost of living mo naman ay hindi rin naman ganun kataas. So para sa akin parang medyo parehas lang. And then yung transportation, syempre yung kung ano yung transportation na gagamitin mo kapag papasok ka, pwedeng public transport like mga magbabas ka. Mahal kasi kapag yung taxi or mag-Uber ka, mas mahal yon. So ako before, ginagawa ko ay sumasakay ako ng bus. And then ayun nga, kung personal car naman, so okay naman, kaso syempre consider nyo yung pwede nyo magastos doon kasi personal car nyo. So additional expenses like sa gasolina, sa insurance, and then sa maintenance, syempre may maintenance yon. And then yung mismong registration ng sasakyan. So tapos yun yung gastos nyo sa pagkain. Syempre ang pagkain dito medyo mahal para sa akin kasi kung i-compare ko siya sa Middle East, nung nagtrabaho ako sa Middle East before, so kahit na mas mahal siya compare sa Pinas, mas mahal pa rin dito compare sa Middle East. So ayun, lalo na kung kakain kayo dito sa labas. So yung mga katulad na mga McDonald's or yung mga fast food chain, so decent na naman yung like $10 to $20. So decent meal na yon. Meron ka ng burger doon, tsaka drinks, fries, yon, ganon.
Tapos kung fine dining naman, syempre mas mahal. Let's say roughly gagastos ka ng 50 to $70. So depende sa orderin nyo. Kaya ako minsan lang ako kumain sa labas kasi kailangan natin magtipid. Syempre medyo mahal, pero syempre kailangan natin din i-pamper yung sarili natin kasi nagtatrabaho tayo. Hindi naman porke nagtatrabaho tayo kailangan ipon lang ng ipon. So minsan bigyan natin ng sarili natin ng kumbaga ano ba tawag doon, reward para naman masaya. And then food, ayun, additional sa expenses kung mobile data ka. Although may mga promo naman sila, katulad ng sa akin ginagamit ko ay $10 na 500 MB for 1 month na yon. So tipid-tipid, pero kasi gagamitin mo lang naman yon kapag nasa labas ka, kasi sa bahay naman meron namang wifi. So ayun, para sa akin enough na yung $10 na 500 MB. And then kung tatawag ka naman sa Pinas, kung regular call, may mga promo rin sila na yung sa akin ginagamit ko minsan ay $10 din yun na for 1 month, pero 120 minutes lang. So pwede siyang tipid-tipirin. For example, tumawag ka ng 5 minutes lang ngayon, tapos next time 10 minutes. So yun, itipid-tipirin mo na lang. And then ano pa ba, additional expenses, yun, kung kukuha ka ng private insurance, so additional bayad siya. Ako kasi hindi pa ako kumukuha, pero hindi naman siya totally required ng government kasi meron naman siya Medicare na free sa lahat. Na ako, nagamit ko na yung Medicare ko before nung nagpa-laboratory ako, so free siya. And then ang kaibahan lang ng kapag may private insurance ka, syempre yun nga yung sinasabi nila na hindi ka na kailangang for example, merong kailangan gawin sa'yo na examination or special test. So kapag sa Medicare kasi kailangan mo mong mapa-schedule. So kung hindi naman urgent, so pwede, pero kung wari mga emergency cases, so mas maganda kung meron kang private insurance kasi diretso yon. Kumbaga hindi mo na kailangan maghintay pa ng schedule mo. So yun, syempre may mga pros and cons pa rin, pero pwede mo namang i-weigh, timbangin mo kung kailangan mo na ba ngayon o hindi pa. Yun. Pero para sa akin kasi, kung pupunta ka dito nakasama yung pamilya mo, so mas maigi na may private insurance na lang kayo. Yun. Lalo na yung sa Medicare kasi hindi siya kasama yung sa mga dental. So like yung pagpapalinis ng ngipin, hindi siya kasama, na napakamahal kung babayaran mo siya. So may mga private insurance na kasama na yon. So yun, magiging kumbaga pwede mo siyang ma-avail. And then ano pa ba? Ako kasi para makatipid ako yung mga madami kasi nagsasabi, lalo na yung mga ex-abroad o yung mga nakasama ko before na wag ka raw mag-convert. Kunwari lalabas ka o may bibilihin ka something or kakain ka sa labas, wag ka raw mag-convert. Pero sa akin kasi, para ma-limit ko yung gastos ko, kina-convert ko pa rin sa peso kasi para sa akin na kung hindi ko siya i-convert, baka mas mapagastos ako na hindi ko siya maiisip na eto na pala yung nagastos ko, parang ganon. So para sa akin, nagko-convert pa rin ako. And then ano pa ba, ayun, siguro yung sa cost of living, yun nga, nabanggit ko na yung rental pwede mag-vary kung saang state ka mapupunta, pero yung sa akin ngayon,
usual na rate na nakikita ko ay nasa 160 to 160 na yung minimum na yon per week. And then ako as a single lang dito, so yung food budget ko, food expenses ko, sapat na sa akin yung nasa $50 per week. And then yun lang nga lang kapag may mga additional expenses na kunwari may gusto kang mabili, so mag-i-exceed ka. Pero kailangan mong malaman o kailangan mong ilimit ang sarili mo kung dapat mong malaman kung ano yung needs over preferences mo para alam mo o malimit mo kung alin ba ang worth na pagkagastusan. And then usually may mga sales naman dito kagaya ng yung mga meat, nagsa-sale din naman sila. So dito kasi hindi ako masyado nakakapag-pork kasi mahal. Although nasanay na naman ako kasi sa Middle East before, bawal mag-pork, parang kailan lang naman na nag-allow ang government nila na magtinda, makapagbenta yung mga businesses ng pork. So ayun, so nasanay na naman akong chicken lang doon at saka isda. So ayun, so dito parang ganun din na puro chicken lang kasi mahal din naman ng pork, pero nagsisell din naman sila. Maraming mga items na nagsisale. So yun yung mga inaabangan natin para makapag-save pa tayo. And then ayun, para ma-monitor ko lalo yung aking expenses, tips ko lang sa inyo, may mga apps naman kasi sa cellphone na pwede nyo i-download na para doon nyo mamamonitor nyo, ilalagay nyo yung mga kung ano yung expenses nyo ngayong araw, magkano yung pumasok na income sa inyo. So nandoon nakalagay yung mamamonitor nyo talaga kung lalo na kung nagbabudget kayo. So makikita nyo kung medyo nag-exceed na tayo sa budget natin. So yun, malilimit nyo yung mga unnecessary expenses kumbaga. So ayun, yun lang yung siguro yung ma-discuss natin ngayon about sa salary and cost of living. Tsaka yun, nakapag-share din naman tayo ng ilang tips para makatipid. So ayun, sana nakatulong sa inyo and maraming salamat sa pakikinig. At request lang kayo kung anong gusto nyo pang malaman at i-discuss natin sa next na discussion natin. So keep safe sa lahat.